Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Maligayang pagdating po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Harinawa po ang inyong pagbisita po dito ay magbunga ng mga espiritual na biyaya at nakakailanganin po ninyo sa inyong buhay. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos, hindi hatid ng tambuling malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya ay papurihan.
Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli ay tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunaan. Higit ang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa pangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magstayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Umayot magturo kayo, palagi kasama ko, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong araw na ito, mga kapatid, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesus. Ascension. Ascension. He ascended into heaven. Ang pagkakaiba po, anong pagkakaiba no naman sa assumption? Diba si Mama Mary, she was assumed into heaven. Kapag ascension, mga kapatid, sarili niyang kapangyarihan, umakyat siya sa langit. Yun yung pinakatama. Umakyat siya
gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Kapag she was assumed into heaven, iniakyat siya, si Mama Mary, gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang dalawang pagkakaiba. Ngayong araw na ito, ascension, ano bang kahalagahan nito? Bakit natin natanong iyon? Kasi nung muling pagkabuhay, yun mahalaga. Nung nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil ang lahat ng kanyang pinagsasasabi noong siya'y nabubuhay pa, wala pong silbi kung siya'y hindi nabuhay na maguli. Kaya napakaganda na nabuhay siya maguli. Pero ngayon, nabuhay na, after 40 days, siya ay umakyat sa langit. Ano ang kahalagahan po noon? Mga kapatid, dahil po natapos na po ang kanyang misyon dito sa mundo, siya po ay bumalik sa Ama. Sinabi din po niya. At hindi lang po iyon. Napakaganda noon. Confirmation na siya ay babalik sa Ama, na merong Ama, at hindi lang po iyon, binuksan din po niya ang langit para sa ating lahat. Yun yung isang kahalagahan noon. Ang kanyang pagpunta ng langit ay pagpapaalala din po. So pumunta siya sa kanan ng Ama, binuksan ang langit para sa atin, paalala sa ating lahat na hindi dito ang ating tahanan. Ang ating tunay na tahanan ay kasama ng Ama. Pinaka-importante, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ano ang ating dapat gawin? Ano ang destiny natin? Ang ascension, mga kapatid, itinuturo tayo sa ating panghabang buhay na dapat puntahan. Panghabang buhay, eternal na consequence ang dapat nating inaasikaso. Eternal. Kaya, ang langit, hindi po siya haka-haka, hindi po siya imbento lamang, pero ito'y realidad na pinaghandaan ng ating Panginoon. Sabi nga po niya, pupunta siya doon at ipaghahanda daw tayo ng matitirhan. At kapag meron na daw tayong matitirhan, susunduin daw tayo dito sa Last Judgment, papunta ulit doon. Kapag pwede tayo pumunta sa langit. Yun yung operative word. Pupunta tayo ng langit kapag pwede tayo sa langit. Pero bago tayo pumunta ng langit, dahil iniwan nga po dito, katulad ng isang batang nagbibisikleta, di ba sa simula, hinahawakan ng Ama o kung sino man magtuturo sa bandang upuan at saka doon sa handlebar. Hanggang sa utay-utay, wala na sa handlebar, tinutulak na lamang hanggang sa hindi mo na malayan, hindi na pala tumutulak ang Ama, hinayaan ng magbisikleta ng sarili. Katulad po noon, yan ang pakiramdam po ng mga apostoles, tayo rin po, hinahayaan na po tayo ng Diyos at binibigyan tayo ng misyon. Narinig nga natin ang misyon. Ang sabi, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Ang susi sa langit ay ang pagpapanatili nating maniwala at magkaroon ng pananampalataya sa ating Diyos at yung misyon. Doon po sa first reading, sabi po ay noong siya'y iniakyat sa langit, umakyat sa langit ang ating Panginoon, yung mga apostoles nakatingin sa langit. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ibig sabihin, bakit kayo nakatunganga? Ang ating misyon, kaya tayo may misyon, meron tayong gagawin. Hindi tayo pwedeng aasa na lamang sa darating na himala. Hindi tayo po pwedeng aasa na lamang, magdadasal lamang, tapos titingin lamang sa kalangitan
at mag-aabang na lang ng grasya ng Diyos. Hindi po. Dahil ang pananampalataya natin, hindi po passive, kundi active. Kaya ito po ang oras na mula sa panunood, mula sa pagtingala, tayo ay magiging saksi ng ating Panginoong Hesus. Father, matagal na kaming nabubuhay dito sa mundo, matagal na sinabi yan ni Jesus, ano nga ang gagawin natin? Ibig sabihin, mga kapatid, ang ating buhay, dapat nakikita ang pagmamahal ng Diyos. Para tayo magabayan, meron pong sinabi si Saint Francis of Assisi. Ang ganda ng sinabi po niya. Sabi niya, preach the gospel. When necessary, use words. Kuha niyo, preach the gospel. When necessary, use your words. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pinakamahalaga, kung hindi kayo pari, hindi kayo madre, hindi kayo ministro, hindi kayo pastor, hindi kayo ganon, hindi kayo dito nag-homily, hindi kayo nagmimisa, hindi kayo nagpupunta sa mga lansangan at ipinakakalat ang salita ng Diyos, dapat po ang inyong buhay, isinasabuhay po, kita po sa buhay ninyo, ang pagmamahal ng Diyos, ang gospel. Kita dapat sa buhay natin. Dapat kita ang kabutihan. Dapat kita ang pagpapatawad. Kita ang pagpapasensya. Kita ang paglilingkod. Napakahalaga po nun. Sabi, preach the gospel at all times. When necessary, use words. Nakakatuwa, ano? So, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo, hindi lamang sa pagpapahayag sa ambo, kundi sa pagsasabuhay ninyo mismo, kahit napaka-ordinaryo po ng ating buhay. Ang ascension po, mga kapatid, hindi po yan katapusan ng istorya ng ating Panginoon. Ito'y pagpapatuloy ng kwento ng ating buhay. Kaya, pumunta na ang ating Panginoon sa langit para meron na tayong matitirhan. Ngayon naman, kwento natin dito sa lupa na inihahanda natin ang ating sarili para tayo naman ay makapasok sa langit. Kaya sana po, mga kapatid, ngayong araw na ito, Ascension of our Lord. Pilitin po natin na isabuhay at makita sa ating buhay ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng oras. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa kapistahang ito ng pag-akit sa langit ng Panginoong Hesus, tayo ay tinipon ng Diyos bilang kanyang mga alagad. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama upang hingin ang pag-agos ng kanyang mga biyaya. Ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang galak at pagpupuri ng mga alagad na nakasaksi sa pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus ay siyang pumuspos nawa sa simbahang Katolika at nawa ang lahat ng mga mananampalataya ay manatiling matapat sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang misyon ng pag-ibig ng Panginoong Hesus ay maipagpatuloy at makaabot sa lahat ng mga bansa at sa paggabay nawa ng Espiritu Santo
ay makatahak ang sangkatauhan sa landas ng kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang pangakong kaligtasan ng Panginoon ay maging handog na biyaya niya na magbibigay ng pag-asa, kagalingan, kaginhawaan at kaligtasan sa mga taong nasa iba't ibang anyo ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang kapangyarihan at karunungan ng Espiritu Santo ang maging gabay at tanglaw sa paggamit ng pamamahayag sa pamamagitan ng mga telebisyon, radyo, mga pahayagan at iba't ibang pamamaraan ng komunikasyon, at nawa maging instrumento ang mga ito na maipakilala si Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, makarating nawa sa iyo ang ginawa naming pagsamo. Ipagkaloob mo nawa ang mga biyaya na maghahatid sa amin sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesucristo na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, mangyari pong gumawa ng 2 pila sa may gitna. Ito nga ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak tayo't magdiwang sa Kanya.
Ito nga ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak tayo't magdiwang sa Kanya. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Aba namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayoy umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo pagkabuhay, kami natapos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi Hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng Pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikaapat, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po'y makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikalima, sa darating na May 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating may hirap at kapuspalad. Ngayong buwan ng Mayo, ipagkakalob sa atin ng Episcopal Commission on Health Care na CBCP at ng Department of Health ang programang Simba Kalusugan. Magkakaroon ng dagdag na serbisyo medikal sa 23 ng Mayo, gaya ng TB screening, HIV testing, ECG testing at iba't ibang panayam tungkol sa kalusugang pangkatawan at isipan. Magpalista lamang sa tanggapan ng social services at hanapin si Miss Bernadette. Inaanyayahan ng lahat na makiisa at samantalahin ang mga serbisyong ito
para sa mas malusog na pamayanan. Ika-6, mga kapiyo, muli tayong magkakaroon ng libreng tulid sa darating na ika-23 ng Mayo para sa unang 200 lalaki. Magpalista lamang sa ating opisina at hanapin si Miss Bernadette. Ika-7, sa darating na May 25, ay ipagdiriwang natin ang karawan ni Santo Padre Pio. Magkakaroon tayo ng 3 araw na paghahanda mula May 22 hanggang 24. Sa ganap na ika-5 ng hapon at ika-6 naman ng gabi kapag araw ng linggo. Ang misa para sa pagdiriwang ng kanyang karawan at healing liturgy ay gaganapin sa May 25 sa ganap na ika-9 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na magpamisa at mag-alay ng mga kandila. Makipag-ugnayan lamang po sa ating pamisahan para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ni Santo Padre Pio. Ika-8, narito po sa atin ngayon ang mga taga St. Joseph, the Worker Parish ng Inusluban, Lipa City, upang humingi ng tulong para sa ipinapatayo nilang simbahan. Sila po'y nasa bandang likuran at ang mga sobre po ay pinamimigay nila para sa inyong tulong at donasyon. Nawa po'y maging biyaya tayo para sa kanilang simbahan. Atin po silang suportahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para po sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapalat biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga kandila, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.